What's up, KAG? Isipin mo to, paano kung may pera sa internet na walang bangko, walang kumpanya, walang government na kumokontrol, pero milyong-milyong tao sa buong mundo ginagamit siya araw-araw. At ang mas nakakagulat, may mga taong naging bilyonaryo dahil dito. Ang tanong, paano gumagana ang Bitcoin? Paano siya nagiging secure kung wala namang bangko? At bakit may mga taong naniniwala na ito ang future ng pera? Pag-usapan natin yan. Let's go! Ano ba talaga ang Bitcoin? Ang Bitcoin ay digital money sa internet. Pero hindi siya tulad ng pera sa bank account mo. Kapag nagpadala ka ng pera sa bangko, may bangko nang check ng transaction. Halimbawa, nagpadala ka ng 1,000 pesos sa kaibigan mo. Ang bangko ang nagsasabi kung totoo ba yung pera, may balance ka ba, at kung valid ba yung transaction. Pero sa Bitcoin, walang bangko. Walang central authority. Ang tawag dito ay decentralized system. Ang network mismo ang nagbabalidate ng transaction. At dito pumapasok ang isang concept na sobrang importante, blockchain. Pero bago natin ipaliwanag yan, tanong ko muna sa'yo. Kung walang bangko, paano malalaman kung legit yung transaction? Dito nagiging interesting ang Bitcoin. Gamit tayo ng simple example. Isipin mo, may notebook. Sa notebook na ito, lahat ng transaction ay sinusulat. Halimbawa, si Juan, nagpadala ng 1 Bitcoin kay Maria. Isusulat yan sa notebook. Tapos yung susunod na transaction, si Pedro, nagpadala ng 0.5 Bitcoin kay Ana. Isusulat ulit. Ngayon, imaginein mo to. Hindi lang isang notebook ang meron, kundi libu-libong kopya ng notebook sa buong mundo. Yan ang blockchain, isang public ledger na hawak ng maraming computers. Kaya kung may nagtatangkang mag-cheat, madaling mahuhuli dahil hindi tugma ang notebook niya sa notebook ng network. At ito ang isa sa pinakamalaking innovation ng Bitcoin. Paano nabe-verify ang transaction? Ngayon, ang susunod na tanong, sino ang nagbe-verify ng transaction? Dito pumapasok ang tinatawag na miners. Ang miners ay mga computer sa network na nagko-confirm ng transaction. Pero hindi ito libre. Kailangan nilang mag-solve ng complex math problems. Ang proseso na ito ay tinatawag na Bitcoin mining. Kapag na-verify ang block ng transaction, magkakaroon ng reward ang miner. At ang reward na iyon ay Bitcoin. Ito ang paraan kung paano lumalabas ang bagong Bitcoin sa system. Noong early days ng Bitcoin, pwede kang mag-mine gamit lang ang laptop. Ngayon, kailangan mo na ng malalakas na mining machines na sobrang mahal. Kaya karamihan ng mining ngayon, ginagawa sa malalaking mining farms. Bakit secure ang Bitcoin? Isa sa pinakamalaking tanong ng beginners. Kung digital lang ito, bakit hindi siya nahahack? Ang sagot, dahil sa network size ng Bitcoin. May libo-libong computer sa buong mundo na nagbabalidate ng transaction. Para mahack ang Bitcoin, kailangan mong kontrolin ang mahigit kalahati ng network. At sa laki ng network ngayon, halos imposible na iyon. Ang tawag dito ay 51% attack. Technically, possible, pero sobrang mahal gawin. Mas mahal pa sa potential na kikitain mo. Kaya karamihan ng attackers, hindi na lang sinusubukan. Bakit limited lang ang Bitcoin? Isa sa pinaka-interesting na feature ng Bitcoin, limited supply. Ang maximum Bitcoin na pwedeng makreate ay 21 million coins lang. Hindi ito pwedeng dagdagan, hindi tulad ng pera ng gobyerno na pwedeng mag-print ng mas marami. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang tumatawag sa Bitcoin na digital gold. Dahil scarce siya. At sa economics, kapag limited ang supply at tumataas ang demand, tataas ang presyo. Pero syempre, hindi ibig sabihin guaranteed na tataas siya. Maraming risk sa crypto at kailangan mo ring maintindihan yan. Ngayon, real talk tayo. Maraming tao ang sobrang bullish sa Bitcoin. Naniniwala sila na ito ang future ng money. Pero may mga critics din. Narito ang ilan sa mga kritisismo. Una, volatility. Sobrang mabilis gumalaw ang presyo ng Bitcoin. Pwede kang kumita ng malaki, pero pwede ka ring malugi. Pangalawa, regulation risk. Kung maghigpit ng gobyerno sa crypto, posibleng maapektuhan ang market. Pangatlo, adoption. Hindi pa lahat ng tao gumagamit ng Bitcoin.
Marami pa rin mas komportable sa traditional banking. Kaya kung tatanungin mo ako, ire-recommend ko ba ang Bitcoin? Ang sagot ko, depende sa understanding mo. Kung papasok ka lang dahil sa hype, delikado. Pero kung naiintindihan mo kung paano gumagana ang technology, mas malaki ang chance na gumawa ka na mas matalinong desisyon. Bakit mahalaga ang maintindihan ito? Kung papasok ka sa crypto, kailangan mo muna maintindihan ang Bitcoin. Dahil halos lahat ng crypto projects inspired sa concept ng Bitcoin. Kung naiintindihan mo ang blockchain, mining, decentralization, scarcity, mas madali mo maintindihan ang buong crypto ecosystem. At kahit hindi ka bumili ng Bitcoin, ang technology sa likod nito, posibleng magbago sa maraming industriya, finance, gaming, digital ownership, identity system, maraming possibilities. So recap natin, ang Bitcoin ay digital money, decentralized network, secured by blockchain, verified by miners, at limited sa 21 million supply. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang naniniwala dito. Pero tulad ng anumang investment, may risk din. Kaya kung papasok ka sa crypto, unahin mo muna ang pag-intindi sa technology, hindi lang ang presyo. At kung gusto mong mas maintindihan ng crypto, NFT at blockchain, marami pa tayong pag-uusapan dito sa channel na ito. Dahil sa susunod, mas lalalim pa tayo sa mga concept na ginagamit sa crypto world. At may isang topic na madalas na nalilito ang mga beginners na kailangan talaga nating himayin. Pero pag-uusapan natin yan sa ibang video. Game on!